kitang-kita naman po natin because of the corruption issue, the flood control issue, nung 2025, ang GDP po natin ay 4.4%, which is way below the target of 5.7%. Yung third quarter po is about 3.9% at yung fourth quarter 3%. Ito po lahat ay dala ng pinakamalaking korupsyon na naganap sa kasaysayan ng ating bansa. The greatest heist in the history of national budget and infrastructure sa ating bansa. For the first 3 years of the Marcos administration, 2023, 2024, and 2025, 1.45 trillion po yung insertions, diversions, at amendments na karamihan po ay napunta sa mga gross flood control projects, sa mga substandard projects, sa mga proyekto na talaga namang pinagkakitaan lang. For example, yung cat's eye, nakikita nyo maliwanag sa mga highway, yung railing sa mga highway, pati na po yung mga solar lamps na nakikita nyo sa mga highway. Ito po ay sa dahilan noong 2023, mga 300 million po sa national budget ay pinalitan. 300 billion pinalitan. Yung mga matitinong mga proyekto na pinag-aralan ng mga ahensya ay napunta po sa mga anomalyang proyekto. Noong 2024 po, 500 billion yung nawala sa President's budget. Yung mga matitinong proyekto tulad nung ating mga foreign assisted projects tulad ng Metro Subway, tulad ng PNR Elevated Railway, lahat po ng budget cover dyan ay tinanggal, inilipat sa unprogrammed appropriations at pinalitan ng mga maanumalyang proyekto. Noong 2025 po, 473 billion po yung inalis sa national budget, pinalitan ng mga maanumalyang proyekto. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganito pong kalaking insertions, diversions at amendments sa national budget. Ang national budget po ay napakasagrado. Sapagkat ito po ay sinisimulang himayin at pag-aralan Enero pa lang ng taon. For example, yung 2027 budget natin, January pa lang po pinag-aaralan na yan. Sa mga ahensya, doon po sa ibaba. Pagkatapos po, dinadala yan sa mga regional offices, dinadala yan sa mga national offices. Pagkatapos sa kaya pa lang yun, dadalhin sa DBM at aaprobahan ng kabinete, aaprobahan ng presidente. Pagkatapos pong pag-aralan, dadalhin sa Kongreso. Pagdating sa Kongreso, ano nangyari? 2023, pinalitan lahat. 2024, pinalitan lahat ng mga importanteng proyekto. 2025, pinalitan lahat yung mga importanteng proyekto ang ipinalit. Yung pong mga proyekto na malaki ang kickback na halos wala nang ginagawa. Pinagpiestahan po ng Marcos administration ang national budget for the last 3 years. At yan po ang nangyari, bagsak ang GDP from 5.7% target, 4.4 po ngayong 2025. At dahil dyan sa mga investigasyon na nangyari, mga knee-jerk reactions ng gobyerno, ano po nangyari? Hanggang ngayon po, wala pong public spending sapagkat walang
bidding sa infrastructure. Tinanggal lahat ng mga flood control projects. Kahit yung matitino, tinanggal. Hanggang ngayon po, hindi pa alam kung kailan magkakaroon ng public works bidding. Ano ibig sabihin yan? Daan-daan libong mga construction workers wala pong trabaho ngayon. Ano po ibig sabihin yan? Maraming malulugi ng mga negosyante, construction supplies, at iba pa. Ano po ang ibig sabihin yan? Ang hula ko po, may projection, may first quarter, hindi lalagpas. I'm sure, less than 3% ang GDP. At lalo pong maghihirap ang ating mga kababayan. Kaya po, mahalaga na hindi matuldukan ang investigasyon dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. Subalit nakikita ko po, yung ICI na binuo ng Pangulo through Executive Order number 48, hindi po napunduhan. Hindi nabigyan ng karapatang suporta ng palasyo. Kaya dalawa po sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ng komisyon, si Commissioner Babe Singson at si Commissioner Rosana Pajardo ay nagtitig. At ngayon po, halos hindi na natin alam kung ano ang ginagawa ng ICI. Pinagmadali kami sa Kongreso. Prioritize ng ating Pangulo yung pagbuo ng isang Independent People's Commission against infrastructure corruption. Ito po ay minadali namin, naipasa namin sa committee on government reorganization, December lang po. December pa po. Nag-overtime po kami. Pero ngayon po, hindi na namin alam. Pebrero na, nakabimbin pa rin. Hindi na gumagalaw sa Kongreso. Ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Hindi mo maalaman kung ano direksyon. Ginagalang ko po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Siya mismo, pinangalanan niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang pamangkin nito, si Yusek Adrian Bersamin na tumanggap ng 8 bilyon mula kay Engineer Bernardo. Pero hindi niya po inimbestigahan, hindi niya pinatawag, at ngayon lamang nabasa ko na wala siyang balak ipatawag ang mga Bersamin. Bakit po? Bakit pagka mga kontraktor pinapakulong? Bakit pagka yung mga maliliit na engineers pinapakulong? Nakakasuhan ng mabilis. Pero bakit pag lumalapit na sa doorstep ng Malacanang? Bakit pagka mga kabinete na, humihinto, umiiwas na sa investigasyon?